mukhang malapit na akong mag-ani, mga ilang linggo. Kasi guys, tinan nyo naman, oh, sobrang dami ng bunga ng ating kamatis. Hindi na sila magkandamayaw. Ano ba yung tawag doon? Ayan, ayan, malapit na siyang mahinog guys. And nakakatuwa, meron ditong ang laki-laki. Kita ko, ayan. Sobrang dami ng bunga guys. So, siguradong marami kaming kamatis. Ayan guys, tingnan nyo, ang laki nito. Oh. Nakakatuwa. Ito, ang laki. Wow. Tingnan nyo, ang laki. Ito, ang laki-laki niya, oh. Diba? Grabe, ang laki ng bunga. Nakakatuwa. Ang dami niyan talaga. Grabe, no? Lahat po yan. Ayan, nakikita nyo naman, oh. Lahat po yan may bunga, guys. Grabe, nakakatuwa. Zoom natin. At dito sa malayo, nakikita mo yung mga bunga dun sa mga ilalim. Ang dami niyang bunga. Grabe. Yan, kahit dito sa may bungad-bungad dyan, oh. O dito, meron din, ang dami dito rin, oh. Grabe. Ngayon, alam ko na kasi kung anong buwan pwede magtanim ng kamatis dito sa Saudi. Kumbaga, kasi ilang beses ko nang na-try. So, kumbaga, nakasanayan ko na siguro na tuwing ganong buwan start ako magtanim ng kamatis. So, alam ko na. Diba nakakatuwa? Ang dami-dami. Sarap pala magtanim ng kamatis. Pero napag-alaman ko na ang kamatis pala ay gustong-gusto niya ng malamig. Malamig na panahon. Kaya kailangan bago magtaglamig, guys, ayan o, nandun sa ilalim, bago magtaglamig, magtanim na kayo ng kamatis para bago matapos yung taglamig, magtatag-init na, marami na kayong naani na kamatis. Dahil pag tag-init na po, namumulaklak siya pero hindi na po tutuloy mamunga yun. Ayan, ganyan po yung napag-alaman ko sa pagtanim ng kamatis. Yan, dito tayo sa kabilang side guys. Ayan o, yung ilalim o. Ay, nakakatuwa talaga, ang fresh. Super fresh. Ayun dun sa may dulo, dun banda dun. Tinan mo, may nagkukumpulan na ang lalaki dun sa mga ilalim. Sobrang dami mong makikita. Ayan o. Ito mo yan. Diba? Fresh. Ito, mga maliliit pa siya o. Doon banda. Meron din. Yun. Doon yung ano eh, yung mais. Ayun, mais. Na yung bulaklak na mais. Sa ilalim niya o. Ayan o. Grabe, hindi mo. Ayan. Halos sa may lupa na po siya guys. Ayan. Grabe. Ang sarap talagang magtanim ng kamatis dahil nakakatuwa pag nakita mong napakaraming bunga. Ang sarap sa mata. Lalo na yung cherry tomato. Okay, tuwan-tuwa ako sa bunga niya dahil hanay-hanay talaga siya. Nakakatuwang tingnan, diba? Tingnan mo, hanay-hanay. Oh. Diba, hanay-hanay talaga yung cherry tomato. Yan. Kahit sa may lapag, meron siya, guys. Oh. Sa sobrang dami niyang bunga. Isang puno lang yan, pero grabe yung bunga. Eh, pati yung kisbara. Alam niyo yung kisbara, yung coriander. Ayan na po yung bulaklak niya, yung puti. Ayan. Tapos, after ng bulaklak niya, magiging yun na yung, yung buto na ginagawang pangsahog sa ulam. Ito yan. Magiging ano yan guys. Magiging brown. After niyan, magiging brown yan. Tapos, yan yung sinasahog sa mga ulam. Magiging brown ito. Mga ilang araw pa. Bago, ganito muna siya, bulaklak. Oh. Ito yung araw-araw sinasahog namin sa pagkain. Yan, yung dahon ng coriander. Naitanim din kasi ako eh. So yung mga malalaki, hinayaan ko na siyang mamulaklak para
magbunga siya. Ayan, bulaklak ng coriander. O kung tawagin dito sa Saudi ay kisbara. Ayan, kisbara. Ayan yung buto niyan, yung buto niyan ay ginagawang powder at isinasahog sa mga ulam, sa mga recipe dito sa Saudi Arabia. Ayan, nakakatuwa naman at may maaani din pala tayong buto ng coriander. Ayan o. Buto ng coriander. Napakaganda. Ayan. Ganyan po. Ito yung huli kong tinanim na kamatis, kaya hanggang ngayon na kumpulan siya, hindi ko na siya napaghiwa-hiwalay kasi pauwi na ako noon ng Pilipinas. Ayan, nakakatuwa. Ayan po yung aking update sa aking tanim. Thank you so much. Grabe.